Kumusta kayong lahat? Ako si Aina. At ngayon, may bago akong patotoong batay sa karanasan na ibabahagi sa inyo. Ang kwento natin ngayon ay tungkol sa isang guro mula sa Three Self Church. Masigasig siyang gumawa para sa Panginoon, pero unti-unti niyang naramdaman na naging mapanglaw na ang simbahan at wala na siyang mga natitirang sermon na maipapangaral. Kalaunan, narinig niya ang mga katotohanang ipinahayag ng makapangyarihang Diyos at natiyak niya na ang makapangyarihang Diyos ang nagbalik na Panginoong Hesus. Gusto niyang tanggapin ang bagong gawain ng Diyos, pero hindi niya kayang bitiwan ang kanyang katayuan. Nag-aalala na mawawala ang mataas na pagtingin sa kanya ng mga mananampalataya kung aalis siya ng simbahan. Anong mga katotohanan ang naunawaan niya sa huli para mabitiwan niya ang kanyang katayuan at masundan ang makapangyarihang Diyos? Halina't pakinggan natin ang kanyang kwento. Noong 1987, nanampalataya ako sa Panginoong Hesus kasama ang nanay ko. Hindi nagtagal ay sumali ako sa koro at gaano man ako kaabala sa trabaho, patuloy akong dumalo sa mga pagtitipon. Nakita ng diakono kung gaano ako kamasigasig maghangad at nilinang niya ako para magturo sa Sunday School. Kaya ginugol ko ang sarili ko at lalo pa akong nagsumika para sa Panginoon. Noong 1995, napansin kong unti-unting bumababa ang bilang ng mga mananampalataya na dumadalo sa mga pagtitipon. Nagkaroon din ng inggitan at alitan sa pagitan ng mga katrabaho ko. At ang mga sermon ay naging lipas na at karaniwan. Nabalisa ako at sumama sa mga sister mula sa koro para maghanap sa ibang mga simbahan. Sinabi ng isang elder, "Malapit nang bumalik ang Panginoon. Dapat tayong maging mapagbantay sa paghihintay." Sinabi rin ng isa pang pastor mula sa ibang simbahan, "Malapit nang dumating ang Panginoon. Alisan ninyo ng laman ang inyong sarili at ihanda ninyo ang inyong sisidlan at umamin sa kasalanan at magsisi kayo sa Panginoon." Nadismaya ako sa mga tugon nila. Nakita ko na mapanglaw ang mga simbahan. Walang maipangaral ang mga tagapangaral at nanlamig na ang pananalig ng mga mananampalataya. Kaya nag-aral ako ng teolohiya. Balak kong bumalik balang araw at magpastol sa kawan. Buhayin muli ang simbahan. Pagkaraan ng 3 taon, nagtapos ako sa kursong teolohiya. Bumalik sa simbahan at naging guro. Puno ako ng ambisyon at pananabik na pasiglahin ang simbahan. Nagsimula akong mangaral sa iba't ibang dako. Minsan, inimbitahan ako ng isang pastor para mangaral sa isang malaking simbahan. At mahigit 1,000 tao ang dumalo sa pagsamba. Sa katabing gusali, may CCTV. Kaya napapanood ng lahat ang sermon ko. Tuwang-tuwa ako. Magiliw akong tinatawag ng mga kapatid bilang Teacher Jao. At dumadagsa sila sa akin nang may mga katanungan. Napuno ng galak ang puso ko dahil naisip ko, iba ang pagiging guro sa pagiging isang ordinaryong kapatid lang. Hindi lang ako binibigyan ng simbahan ng sweldo, kundi saan man ako magpunta, tinitingala ako ng mga tao at sinasalubong nila ako ng may ngiti. Kapag lumalabas ako para mangaral, sinasagot din ng simbahan ang mga gastos ko sa paglalakbay. Tinatamasa ko ang gayong magandang pagtrato bago pa man maging isang pastor. Kaya, kung magiging isa akong pastor at mangangaral ako sa malalaking simbahan, mas lalo akong titingalain at sasambahin ng mga kapatid. Hindi nagtagal, nahalal ako bilang vice-presidente ng lokal na komite ng Three Self Patriotic Movement. At naisip ko, tila mas mahusay ang paghahangad ko.
at ganoon din ang pangangaral ko. Kung maordenan ako bilang isang pastor sa hinaharap, lalawak ang saklaw ng aking pamamahala at mas maraming tao ang makakakilala sa akin. At saan man ako magpunta, igagalang at pupurihin ako. At makikilala ako ng lahat bilang ang tanyag na Pastor Joe. Pero makalipas ang ilang panahon, naituro ko na ang karamihan sa mga theoretical na kaalamang natutunan ko sa kurso ko sa teolohiya. At ang bawat sermon ay naging pag-uulit lang ng mga dati ng nakababagot at hindi nakakainganyong paksa. Nagsimula akong maghanap kung saan-saan ng iba't ibang material at libro na pagsasama-samahin para maging sermon. Binalikan ko pa nga ang mga tala ko sa klase sa kurso ko sa teolohiya. Pero wala itong silbi. Nakita ko na lalong nagiging mapanglaw ang simbahan. Paunti ng paunti ang mga taong dumadalo sa aking mga sermon at ang ilan na dumadalo sa mga pagtitipon ay nakatungo na lang sa kanilang mga upuan, natutulog. Lubha akong nalito. Iniisip ko, aktibo akong gumagawa para sa Panginoon para buhayin muli ang simbahan at suportahan ang mga kapatid. Kaya bakit mas lalo pang naging mapanglaw ang simbahan? Noong Setyembre 1999, bumisita ako sa tatay ko sa ibang lugar. Nagdala ng isang sister ang nakababata kong kapatid para ipangaral sa akin ang ebanghelyo ng makapangyarihang Diyos ng mga huling araw. Inisip ko na isa lang ordinaryong mananampalataya ang sister na ito at na mas kaunti ang pagkaunawa niya sa Biblia kaysa sa akin. At inisip ko na nalihis siya, kaya hindi ako nakinig sa kanya. Kalaunan, nabalitaan ko na may isang tagapangaral na kilala ko ang nakapagdala ng 120 katao na gumagawa para sa Panginoon upang sumampalataya sa makapangyarihang Diyos at na halos 100 katao mula sa isang lugar ng pagtitipon sa isang nayon ang tumanggap na rin sa makapangyarihang Diyos. Talagang nagulat ako sa mga balitang ito. At naisip ko, kung naguguluhan ang isang tao at hindi niya nauunawaan ang tunay na daan, maaari siyang malihis. Pero napakaraming tao na taimtim sa kanilang paghahangad ang tumanggap na sa makapangyarihang Diyos. Talaga ba kayang nalihis silang lahat? Hindi iyon maaari. Ang tagapangaral na kilala ko ay bihasa sa Biblia at may pagkilatis. Pero siya, kasama ang napakaraming katrabaho, ay sumampalataya na sa makapangyarihang Diyos. Maaari kayang tama sila sa pananampalataya nila sa makapangyarihang Diyos? Nalito ako. Kaya madalas akong nagdarasal sa Panginoon. Panginoon, bakit napakaraming tao ang nanampalataya sa makapangyarihang Diyos? Ang mabubuting tupa at mga lider na ito ay lahat napakamasigasig sa kanilang paghahangad at bihasa sa Biblia. Kaya paanong sumampalataya na silang lahat sa makapangyarihang Diyos? Bakit umuunlad ang iglesia ng makapangyarihang Diyos samantalang nagiging sobrang mapanglaw ang simbahan namin? Maaari kayang tunay ka nang nagbalik? O Panginoon, litong-lito na ako. Pakiusap, gabayan mo ako. Noong Abril 2000, pumunta ako sa bahay ng aking nakababatang kapatid na babae. At muli niyang ipinangaral sa akin ang ebanghelyo ng makapangyarihang Diyos sa mga huling araw. Nagbahagi siya tungkol sa 3 yugto ng gawain ng Diyos. Ang kapanahunan ng kautusan, ang kapanahunan ng biyaya, at ang kapanahunan ng kaharian, na pawang isinasagawa ng iisang Diyos. Sa kapanahunan ng kautusan, tinawag na Jehovah ang Diyos, at inilatag niya ang mga kautusan at ginabayan ang mga tao sa kanilang buhay. Sa kapanahunan ng biyaya, ang Diyos ay tinawag na Jesus,
na gumawa ng gawain ng pagtubos. Sa kapanahunan ng kaharian, ang gawain ng Diyos ay ang ipahayag ang kanyang mga salita para lubusang linisin ang mga tao. Nilulutas ang ugat ng kasalanan ng tao at tinatawag na makapangyarihang Diyos ang Diyos. Gumawa ang Diyos ng magkakaibang gawain sa bawat kapanahunan at sa bawat panahon ay gumamit ng ibang pangalan. Kapag nakamit na ng bawat yugto ang epekto nito, sinisimula ng Diyos ang susunod na yugto ng gawain, kung saan ang bawat yugto ay sumusunod sa nauna at mas lumalalim, habang ang bawat seksyon ay kumukonekta sa susunod, hanggang sa huli, winawakasan niya ang buong kapanahunan at inaakay ang mga tao sa isang magandang hantungan. Noong panahong iyon, kaya kong tanggapin ang unang 2 yugto ng gawain dahil ang mga usaping ito ay lahat nakatala sa Biblia. Pero hindi ko matanggap itong 3 yugto ng gawain ng kapanahunan ng kaharian, anuman ang mangyari. Inisip ko na ang anumang nasa labas ng Biblia ay hindi gawain ng Diyos. Pagkatapos, nakipagbahaginan sa akin ang kapatid ko. Ang Biblia ay isang tala ng unang 2 yugto ng gawain ng Diyos. Nauna ang gawain ng Diyos na sinundan ng mga tala ng mga tao. Nang tipunin ang Biblia, hindi pa nangyayari ang gawain ng Diyos sa mga huling araw. Kaya paanong naitala na ito sa Biblia? Medyo may katuturan ito para sa akin. Higit pang nakipagbahaginan sa akin ang kapatid ko, at ang sinabi niya ay nakaayon sa Biblia, at medyo magandang pakinggan. Pero natatakot pa rin ako na gumawa ng maling pasya, at kaya ayaw kong tanggapin ito. Binigyan ako ng kapatid ko ng aklat na pinamagatang, "Ang paghatol ay nagsisimula sa bahay ng Diyos." At nahanap niya ang ilang kabanata ng mga salita ng Diyos para basahin ko. Naisip ko na mula nang tanggapin ng kapatid ko ang makapangyarihang Diyos, mas higit na niyang nauunawaan ang Biblia kaysa sa akin, at napakalaki ng pananalig niya. Nagbahagi siya tungkol sa paghahayag ng Diyos sa misteryo ng pagkakatawang tao at paglalahad ng maliit na balumbon, at kung paano gumagawa ang Diyos para linisin ang mga tao. Ang ibinahagi niya ay bago at nagbibigay liwanag. At hindi ko pa kailanman narinig noon ang alinman sa mga bagay na iyon sa lahat ng taon ko ng pananampalataya sa Panginoon. Hindi ko kailanman inasahan ang labis niyang paglago sa loob lamang ng 1 taon. Ni hindi ako kasing maalam niya, kahit na pagkatapos ng pag-aaral ng teolohiya. Sinabi sa akin ng kapatid ko na nagkamit siya ng pagkaunawa sa lahat ng bagay na ito mula sa mga salita ng makapangyarihang Diyos. Napaisip ako, maaari kayang ang makapangyarihang Diyos ang tunay na pagbabalik ng Panginoong Hesus? Noon, paulit-ulit akong hinihimok ng nanay ko na maghanap at magsiyasat, at huwag palampasin ang bihirang pagkakataon na makamit ang pagliligtas ng Diyos. Sa pag-iisip nito, nagpasya akong maghanap at magsiyasat. Pagkatapos, nabasa ko ang mga salita ng makapangyarihang Diyos. Ito ang isang bahagi ng mga sinabi. Ang pagbabalik ni Jesus ay isang dakilang kaligtasan para sa mga may kakayahang tanggapin ang katotohanan. Ngunit para sa mga hindi nagagawang tanggapin ang katotohanan, ito ay isang tanda ng pagkondena. Dapat ninyong piliin ang sarili ninyong landas, at hindi ninyo dapat lapastanganin ang banal na espiritu at tanggihan ang katotohanan. Hindi kayo dapat maging mangmang at mapagmataas na tao, kundi isang nagpapasakop sa patnubay ng banal na espiritu at nauuhaw at naghahanap sa katotohanan. Sa ganitong paraan lamang kayo makikinabang.
Pinapayuhan ko kayo na tahakin ng maingat ang landas ng pananampalataya sa Diyos. Huwag kayong arbitraryong gumawa ng agarang konklusyon. Higit pa riyan, huwag kayong maging kaswal at pabasta-basta sa inyong pananampalataya sa Diyos. Dapat ninyong malaman na kahit paano, yaong mga naniniwala sa Diyos ay dapat magtaglay ng mapagpakumbaba at may takot sa Diyos na puso. Yaong mga nakarinig sa katotohanan, subalit minamaliit ito, ay mga hangal at mangmang. Yaong mga nakarinig sa katotohanan, subalit walang ingat na gumagawa ng agarang konklusyon o kinukundina ito, ay mayayabang na tao. Walang sino mang naniniwala kay Jesus ang kalipikadong sumpain o kondinahin ang iba. Lahat kayo ay dapat maging mga taong may katwiran at tumatanggap sa katotohanan. Marahil, matapos marinig ang daan ng katotohanan at mabasa ang salita ng buhay, naniniwala ka na isa lamang sa 10,000 ng mga salitang ito ang naaayon sa iyong mga pananaw at sa Biblia. Sa gayon ay dapat kang patuloy na maghanap sa ika-10,000 ng mga salitang ito. Pinapayuhan pa rin kita na maging mapagpakumbaba. Huwag maging masyadong tiwala sa sarili at huwag mong masyadong itaas ang sarili. Sa munting may takot sa Diyos na pusong taglay mo, magtatamo ka ng higit na liwanag. Kung sinusuri mong mabuti at paulit-ulit na pinagninilayan ang mga salitang ito, mauunawaan mo kung katotohanan ang mga ito o hindi, at kung ang mga ito ay buhay o hindi. Marahil, dahil iilang pangungusap lamang ang nabasa, pikit matang ko kondinahin ng ilang tao ang mga salitang ito na sinasabing, kaunting kaliwanagan lamang ito mula sa banal na espiritu. O, huwad na Kristo ito na naparito upang ilihis ang mga tao. Yaong mga nagsasabi ng gayong mga bagay ay nabubulagan ng kamangmangan. Napakakaunti ng nauunawaan mo tungkol sa gawain at karunungan ng Diyos at pinapayuhan kitang magsimulang muli sa wala. Huwag ninyong pikit matang kondinahin ang mga salitang ipinahayag ng Diyos dahil sa paglitaw ng mga huwad na Kristo sa mga huling araw, at huwag kayong maging isang taong lumalapastangan sa banal na espiritu dahil natatakot kayong malihis. Hindi ba iyon magiging lubhang nakakapanghinayang? Kung, matapos ang maraming pagsusuri, naniniwala ka pa rin na ang mga salitang ito ay hindi ang katotohanan, hindi ang daan, at hindi pagpapahayag ng Diyos, sa huli ay parurusahan ka at mawawalan ka ng mga pagpapala. Kung hindi mo matatanggap ang katotohanan iyon na sinambit ng napakaliwanag at napakalinaw, hindi ba hindi ka akma sa pagliligtas ng Diyos? Hindi ba isa kang taong hindi sapat na pinagpalang makabalik sa harap ng luklukan ng Diyos? Pag-isipan mo ito. Huwag kang padalos-dalos at mapusok. At huwag mong ituring na laro ang pananampalataya sa Diyos. Mag-isip ka, alang-alang sa iyong hantungan. Alang-alang sa iyong mga kinabukasan, alang-alang sa iyong buhay, at huwag mong paglaruan ang sarili mo. Matatanggap mo ba ang mga salitang ito? Matapos basahin ang siping ito, agad akong naantig ng mga salitang, 1 sa 10,000. Hanggat kayang lutasin ng mga salitang ito ang kalituhan at nakabubuti ito sa aking buhay, hindi ko pwedeng palampasin ito. Kinaumagahan, sinabi ko sa kapatid ko, kaya kong tanggapin ang mga 60 o 70% ng mga ibinahagi mo. Marami kang sinabi na hindi ko pa kailanman narinig noon, at makapangyarihan ang mga salita sa aklat na ito. Dapat kong seryosong siyasatin at tingnan kung tunay nga bang ito ang gawain ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pagkatapos ng isang yugto ng pagsisiyasat, nakumbinsi ako na ang makapangyarihang Diyos nga ang pagbabalik ng Panginoong Hesus. Sa pag-iisip kung paanong
Nagbalik na ang Panginoong Hesus na matagal ko nang hinintay. Labis akong nasabik at naantig. Subalit sa gitna ng kagalakan ko, nag-atubili rin ako. Mahigpit na kinokontra ng simbahan ang kidlat ng silanganan. Kaya, kung tatanggapin ko ito, hindi ba't itatakwil at patatalsikin nila ako mula sa simbahan kapag nalaman nila? Kung wala ang posisyon ko, ano na lang ang iisipin ng mga kapatid sa akin? Pero naisip ko, ang kidlat ng silanganan ang tunay na daan. Ang makapangyarihang Diyos ay talagang ang Panginoong Hesus na pinananabikan ko sa lahat ng taon na ito. Ang yugtong ito ay gawain ng Diyos para wakasan ang kapanahunan sa mga huling araw. At kung hindi ko ito tatanggapin, sa huli ay mamamatay ako sa espiritu, kaluluwa, at katawan. At magpakailanman akong mawawalan ng pagkakataon na maligtas. Pero nagbayad ako ng malaking halaga para makamit ang posisyon ng guro. Para makapag-aral ng teolohiya, iniwan ko ang isang magandang trabaho sa gobyerno at tinalikuran ko ang aking pamilya at nagsikap ako ng husto sa pag-aaral ng Biblia. Isa na akong vice-presidente ng CCC and TSPM. Kapag pinagsama, ang China Christian Council at Three Self-Patriotic Movement ng mga protestanteng simbahan sa China ay kilala bilang CCC and TSPM. At malapit na akong maging pastor. Kapag nangyari iyon, mas marami pang kapatid ang titingala at hahanga sa akin. At matatamasa ko ang lahat ng benepisyong kaakibat ng posisyon ko. Kung iiwan ko ang simbahan ngayon, wala nang matitira sa akin. Pero muli kong naisip, alam ko na naparito ang Diyos para gumawa ng bagong gawain. At kung alam ko ang gawain ng Diyos, pero hindi ko ito tatanggapin, hindi ba't mapag-iiwanan ako? Hindi ba't magiging walang saysay ang pananalig ko sa Panginoon sa loob ng napakaraming taon? Kung bibitiw ako sa tunay na daan, aabandonahin ako ng Panginoon. Pero kung bibitiw ako sa aking posisyon, ibig sabihin, itatakwil at patatalsikin ako ng mga kapatid mula sa simbahan. Kahit paano ko ito pag-isipang mabuti, sadyang hindi ko mabitiwan ang posisyon ko bilang guro. Naisip ko, tumagal ng 2,000 taon ang gawain ng Panginoong Hesus, kaya hindi agad matatapos ang gawain ng Diyos sa yugtong ito, hindi ba? Magsisilbi muna ako bilang pastor sa loob ng 2 taon. Hindi ko pwedeng hayaang masayang na lang ang lahat ng taong ito ng pagsisikap. Pagkatapos, babalik ako sa makapangyarihang Diyos. Sa huli, nagpasya akong patuloy na mangaral sa aking dating simbahan habang dumadalo rin sa mga pagtitipon sa ang iglesia ng makapangyarihang Diyos. Sa gayong paraan, makikinabang ako pareho sa mga ito. Pagkatapos nito, nagsimula akong dumalo sa mga pagtitipon sa ang iglesia ng makapangyarihang Diyos. Naririnig ko na may liwanag sa pagbabahaginan ng mga kapatid sa salita ng Diyos. At lubos na praktikal ang mga pagkaunawang batay sa karanasan na pinagbabahaginan nila. Pinagnilayan at nakilala rin nila ang kanilang mga tiwaling disposisyon batay sa mga salita ng Diyos. At nakahanap sila ng mga landas ng pagsasagawa mula sa mga salita ng Diyos. Ang lahat ay hayagan at malayang nakikipagbahaginan. At para sa akin, talagang nakapagpapalakas ang mga pagtitipon. Pero nakaramdam ako ng kaunting pag-aasiwa. Dahil sa dati kong simbahan, ako ang nangangaral mula sa pulpito, habang ang iba ay nakikinig mula sa ibaba. Pero sa ang iglesia ng makapangyarihang Diyos, isa lang akong karaniwang tagasunod. At dito, nahihirapan akong magbahagi ng kaunti tungkol sa mga tunay kong karanasan. At maaari lang akong makinig sa pakikipagbahaginan ng iba.
Nakaramdam ako ng kawalan sa puso ko. Iniisip ko, sa sandaling umalis ako sa dati kong simbahan, sino pa ang magsaseryoso sa akin? Mas mabuti pang manatili muna ako rito ng 2 pang taon. Kaya, ipinagpatuloy ko ang pangangaral sa dati kong simbahan habang palihim na binabasa ang mga salita ng makapangyarihang Diyos. Minsan, pagkatapos kong mangaral, lumapit sa akin ang isang sister at nagtanong, "Teacher Jao, bakit sobrang nakakabagot ang sermon mo? Hindi man lang ito kasiya-siya." Agad kong naramdaman ang pamumula ng mukha ko dahil sa kahihiyan. At ang tanging nagawa ko ay ngumiti ng alanganin. Noong panahong iyon, labis akong miserable. Sa tuwing naghahanda ako ng sermon, napapansin kong inuulit ko lang ang mga bagay na naipangaral ko na noon, nang walang bagong liwanag o kaliwanagan. Kalaunan, natuklasan kong talagang praktikal at sariwa ang mga salita ng makapangyarihang Diyos. Dahil ibinunyag ng mga ito ang mga misteryo ng Biblia at nagbigay ang mga ito ng mga katotohanan tungkol sa pagsasagawa, tulad ng kung paano patahimikin ang puso sa harap ng Diyos at kung paano magdasal. Nagbigay ang mga ito ng malilinaw na landas na susundan. Sa isang sermon, isinama ko ang mga salita ng makapangyarihang Diyos at sumigla ang mga kapatid at hindi na sila masyadong inaantok. Pagkatapos ng pagtitipon, dinagsa ako ng mga kapatid. Sinabi ng ilan, "Teacher Jao, ang ganda ng sermon mo ngayon." Sabi naman ng iba, "Hindi na sayang ang pinag-aralan mo sa teolohiya. Mas marami ka talagang nauunawaan kaysa sa amin." Sinabi pa nga ng isang sister, "Teacher Jao, pwede ka bang bumalik at mangaral sa amin sa susunod?" Talagang masaya ako sa loob-loob ko. Iniisip ko, kung patuloy akong mangangaral ng ganito, hindi ako mamaliitin ng mga kapatid. Pero nabagabag ako. Napapaisip. Sigurado akong wala nang gawain ng banal na espiritu sa simbahan at wala na akong maipapangaral pa. Kaya isinama ko ang mga salita ng makapangyarihang Diyos sa sermon ko. Umahantong sa maling paniniwala ng lahat na ang mga ito ay mga sarili kong pagkaunawa. Tama ba iyon? Habang mas pinag-iisipan ko iyon, mas lalo akong nababagabag. Kaya tinawagan ko ang nakababata kong kapatid. Mahigpit na sinabi sa akin ng kapatid ko, "Alam mo bang nagnanakaw ka lang ng mga sermon? Isa itong pagkakasala sa disposisyon ng Diyos. Matagal nang wala ang gawain ng banal na espiritu sa buong komunidad ng relihiyon. Wala na silang maipangaral. Kung hindi mo tatanggapin ang makapangyarihang Diyos, paano magkakaroon ng gawain ng banal na espiritu? Paano ka magkakaroon ng anumang maipapangaral? Kung dadalhin mo ang mga salita ng makapangyarihang Diyos sa simbahan at ipapresenta ang mga ito bilang sarili mong mga salita at pasasambahin mo sa iyo ang lahat, hindi ba't inililihis mo ang mga tao at hinahadlangan silang matanggap ang bagong gawain? Sis, dapat kang umamin sa mga kasalanan at magsisi." Pagkatapos, tinanong niya ako, "Alam mo ba kung paano nakulong si Juan Bautista?" Noong panahong iyon, nang dumating ang Panginoong Hesus at nagbaptismo sa mga tao, nagbabautismo rin si Juan sa ibang lugar. Nang dumating ang Panginoong Hesus, dapat sana ay inakay ni Juan ang lahat ng tao patungo sa Panginoong Hesus. Pero sa halip, hinayaan lang niya na sumunod sa kanya ang mga tao. Sa ginawa niyang ito, ginagambala at ginugulo niya ang gawain ng Diyos. At sa huli, nakulong si Juan at binawian ng buhay. Ngayon, pumarito na ang makapangyarihang Diyos at nagpahayag ng napakaraming katotohanan. Dapat mong akayin ang lahat ng nananampalataya sa Diyos sa harap ng makapangyarihang Diyos
para kumain at uminom ng kanyang mga salita at bumalik sa kanya. Iyan ang dapat gawin ng isang taong may katwiran. Pero bukod sa tumatanggi kang tanggapin ang makapangyarihang Diyos, ninanakaw mo rin ang mga salita niya para sa iyong pangangaral, para makita ng iba na matayog ang mga sermong ipinapangaral mo, at silang lahat ay humanga at sumunod sa iyo. Ito ay panlilihis sa mga tao. Pinipigilan mo ang mga tao na bumalik sa makapangyarihang Diyos at ninanakaw mo ang mga salita ng makapangyarihang Diyos para sa sarili mong pangangaral. Binubuo ang sarili mong katanyagan at kinukontrol ang hinirang ng mga tao ng Diyos sa iyong mga kamay. Ito ay isang mabigat na kilos ng pagkontra sa Diyos at hindi ito naiiba sa ginawa ng mga Pariseyo. Kung hindi ka magsisisi, isusumpa at parurusahan ka ng Diyos. Nang marinig ko ang mga salitang ito mula sa kapatid ko, pareho akong nabalisa at natakot. Mula sa sandaling iyon, hindi na ako nanghas na isama ang mga salita ng makapangyarihang Diyos sa aking mga sermon. Pagkatapos niyon, ang Free Self Church, kasabwat ang CCP, ay nagpatindi ng pang-uusig nito sa ang iglesia ng makapangyarihang Diyos. Noong panahong iyon, hindi pa ako umaalis sa Free Self Church. Hindi rin ako lumalahok sa buhay iglesia ng ang iglesia ng makapangyarihang Diyos. Sa mga araw na iyon, pakiramdam ko ay ubos na ang lakas ko pagkatapos ng bawat sermon at puno ng kadiliman ang puso ko. At hindi ako makaipon ng anumang lakas para sa anumang bagay na gawin ko. Naisip ko ang tungkol sa mga pagtitipon sa ang iglesia ng makapangyarihang Diyos, kung saan ang mga kapatid ay malayang nagsasalita at nakakahanap ng mga solusyon sa anumang suliranin sa pamamagitan ng mga pakikipagbahaginan. At naalala ko kung gaano ako nasiyahan sa pakiramdam na iyon ng kalayaan. Naisip ko kung paanong nakipagsabwatan sa gobyerno ang Free Self Church para usigin ang iglesia ng makapangyarihang Diyos. At kung paanong ang Free Self Church ang dakilang lungsod ng Babylonia. Ayaw kong makiisa sa Free Self Church sa paggawa ng masama at paglaban sa Diyos. At kung mananatili ako roon, mamamatay ako kasama nila sa impyerno. Pero kung iiwan ko ang Free Self Church, hindi na ako maaaring maging pastor. Dahil sa isiping ito, lubhang nagtalo ang kalooban ko at nasasaktan ako. Naisip ko kung paanong isinuko ko ang aking trabaho sa gobyerno at iniwan ko ang aking maliit na anak sa bahay, alang-alang sa pananampalataya sa Panginoon. Pakiramdam ko, kung iiwan ko ang Free Self Church, masasayang lang ang lahat ng sakripisyo at pagugol na iyon. Bukod sa hindi na ako magiging pastor, mawawalan din ako ng suporta ng mga kapatid ko. Nang maisip ko iyon, nakaramdam ako ng di maipaliwanag na paghihirap at pasakit sa puso ko. Naisip ko rin, isinusumbong ng Free Self Church ang mga tagapangaral ng Ebanghelyo mula sa ang iglesia ng makapangyarihang Diyos. Pero kung hindi ako makikibahagi rito, hindi ko lalabanan ang Diyos. At saka, wala akong planong manatili ng matagal sa Free Self Church. Gusto ko lang tamasahin ang katanyagan ng pagiging pastor sa loob ng 2 taon. At pagkatapos ay aalis na ako. Sa gayong paraan, hindi ako sisisihin ng Diyos. Ibinahagi ko sa kapatid ko ang mga iniisip ko. Sabi niya, "Bakit ka nga ba nananampalataya sa Diyos? Ang posisyon mo ba ang magliligtas sa iyo? O ang Diyos ba ang magliligtas sa iyo?" Sinabi rin ng nanay ko, ito na ang huling pagkakataon na ililigtas ng Diyos ang sangkatauhan. Hindi makakayanang tiisin ng laman ng tao ang mga darating na sakuna. At hindi lang nakatuon sa laman ang mga sakunang ito, kundi pati na sa kaluluwa. Paulit-ulit na nakipagbahaginan sa akin ang nanay at kapatid ko.
At masyado akong nabagabag dahil dito. Alam na alam ko na ito ang tunay na daan at ang huling yugto ng gawain ng Diyos at na dapat ko nang lisanin agad ang simbahan. Pero kung aalis ako, mawawalan ako ng posisyon at wala nang sino mang hahanga o babaling sa akin. Mawawalan din ako ng pagkakataon na maging pastor. Bawat taon sa Pasko, Easter, o Thanksgiving, palagi akong hinihirang ng lahat para mangaral at mag-host ng mga kasiyahan. At tinatamasa ko ang paghanga ng mga kapatid ko na talagang ikinalulugod ko. Pero kung tatanggapin ko itong bagong yugto ng gawain at aalis ako sa simbahan, mawawalan ako ng posisyon. Kung mangyari iyon, matatamasa ko pa ba ang gayong mga okasyon? Hahangaan pa rin ba ako ng mga kapatid ko? Sa isang banda ay ang tunay na daan at sa kabilang banda ay ang posisyon ko. Lubhang nagtalo ang kalooban ko. Isang araw, nababalisang tinanong ako ng nanay ko, "Alam mong pumarito na ang Panginoon para gumawa ng bagong gawain. Kaya bakit hindi ka pa umaalis sa simbahan mo?" Sinabi ko sa nanay ko, "Gusto kong maging pastor." Taos-pusong nakipagbahaginan sa akin ang nanay ko. Sinabi ng Panginoong Hesus, hindi ang bawat nagsasabi sa akin, "Panginoon, Panginoon," ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. Marami ang mga nagsasabi sa akin sa araw na yaon, "Panginoon, Panginoon, hindi baga nagsipanghula kami sa iyong pangalan? At sa pangalan mo ay nangagpalayas kami ng mga demonyo? At sa pangalan mo ay nagsigawa kami ng maraming gawang kamangha-mangha?" At kung magkagayon, ay ipahahayag ko sa kanila, "Kailanman ay hindi ko kayo nangakilala. Magsilayo kayo sa akin, kayong manggagawa ng katampalasanan." Kayo ay magsipasok sa makipot na tarangkahan, sapagkat maluwang ang tarangkahan at malapad ang daang patungo sa pagkawasak, at marami ang doon ay nagsisipasok. Sapagkat makipot ang tarangkahan at makitid ang daang patungo sa buhay, at kakaunti ang nangakakasumpong noon. Tumatawag ka lang sa pangalan ng Panginoon, pero hindi mo tinatanggap ang bagong gawain ng Diyos. Sinasabi ng Panginoon na ito ang pagkilos ng mga taong gumagawa ng masama na hindi makapapasok sa kaharian ng langit. At hindi ka maliligtas ng pagiging pastor mo. Nakipagbahaginan din sa akin ang nakababata kong kapatid. Sinasabing, "Malinaw na wala kang maipangaral, pero alang-alang sa posisyon mo, nangangaral ka at nanlilihis ng mga tao sa simbahan. Hindi ba't kagaya ka lang ng mga mapagpaimbabaw na Pariseo?" Binasa rin niya sa akin ang isang sipi mula sa mga salita ng makapangyarihang Diyos. Mayroong mga nagbabasa ng Biblia sa malalaking simbahan at bumibigkas nito ng buong araw. Ngunit wala ni isa sa kanila ang nakauunawa sa layo ng gawain ng Diyos. Wala ni isa sa kanila ang nakakakilala sa Diyos. Lalong wala ni isa sa kanila ang nakakaayon sa mga layunin ng Diyos. Lahat sila ay mga taong walang halaga, ubod ng sama. Bawat isa ay nagpapakataas upang pangaralan ang Diyos. Sila ay mga taong nagdadala sa bandila ng Diyos, ngunit sadyang lumalaban sa Diyos, na nagdadala ng bansag na nananampalataya sa Diyos habang kinakain ang laman at iniinom ang dugo ng tao. Ang lahat ng gayong tao ay masasamang diablong lumalamon sa kaluluwa ng tao. Mga pinunong demonyo na sadyang gumugulo sa pagtahak ng mga tao sa tamang landas at mga balakid na nakasasagabal sa paghahanap ng mga tao sa Diyos. Sila ay tila may maayos na pangangatawan. Ngunit paano malalaman ng kanilang mga tagasunod
na sila ay walang iba, kundi mga antikristo na umaakay sa mga tao na lumaban sa Diyos. Paano malalaman ng kanilang mga tagasunod na sila ay mga nabubuhay na dyablo na nakatuon sa paglamon ng mga kaluluwa ng tao? Matapos basahin ang mga salita ng Diyos, sinabi ng kapatid ko, "Tinatamasa mo lang ang mga binipisyong hatid sa iyo ng posisyon ng guro sa simbahan. At ito ay pagkontra sa Diyos. Ang salaping iniaalay ng mga mananampalataya sa Diyos ay ginagamit para bayaran ang mga sweldo ninyong mga guro at pastor. Pero sa realidad, ang salaping iyon ay iniaalay para sa Diyos. At walang sino man ang may karapatang tamasahin ito. Ang pagtamasa sa perang ito ay katumbas ng pagnanakaw ng mga handog. Alam mong nagbalik na ang Panginoon, pero kumakapit ka pa rin sa posisyon at kabuhayan mo bilang guro, at patuloy kang nangangaral sa simbahan para ilihis ang iba. Hindi ba't katulad ka lang ng mga pariseyong iyon na kumakain ng laman at umiinom ng dugo ng tao?" Sinabi rin ng nanay ko, "Noon, hindi ko naunawaan kung ano ang ibig sabihin ng pagkain ng laman at pag-inom ng dugo ng tao. Pero ngayon, nauunawaan ko na ang sino mang tumatanggap ng sweldo sa simbahan ay nagtatamasa ng mga handog para sa Diyos at nagnanakaw ng mga ito. Ang mga handog ay mga naipon ng mga kapatid mula sa kanilang matipid na pamumuhay para mag-alay sa Diyos. Pero kayong mga pastor at guro ang nagtatamasa ng mga ito. Kinakain ninyo ang laman at iniinom ang dugo ng mga mananampalataya. Mapapanagutan ba ninyo ito sa harap ng Diyos?" Habang nakikinig sa nanay at kapatid ko, labis akong nabalisa. Lalo na nang marinig ko ang mga salitang ito ng Diyos. Kinakain ang laman at iniinom ang dugo ng tao. Talagang nabagabag ako. Hindi ba totoo na ang sweldong tinatamasa ko ay binubuo ng mga handog ng mga kapatid para sa Diyos? Talagang ang ako ay kumakain ng laman at umiinom ng dugo ng tao. Nagpatuloy sa pagbabahagi ang kapatid ko. Sinaway ng Panginoong Hesus ang mga pariseyo, sinasabing, "Sa aba ninyo, mga eskriba at mga pariseyo, mga mapagpaimbabaw, sapagkat inyong nililibot ang dagat at ang lupa sa paghanap ng isa ninyong mapagbabalik loob. At kung siya ay magkagayon na, ay inyong ginagawa siyang makaibayo pang anak ng impyerno kaysa sa inyong sarili." Noong panahong iyon, pinanabikan ng mga pariseyo ang pagdating ng Mesiyas. Pero nang dumating ang Mesiyas, ang Panginoong Hesus, kahit alam nila na ang mga salitang binigkas ng Panginoong Hesus ay may awtoridad at kapangyarihan, para mapanatili ang kanilang mga posisyon at kabuhayan, hindi lang nila mismo itinakwil ang Panginoong Hesus. Nilabanan at kinundina rin nila siya. Pinipigilan ang mga mananampalataya sa pagtanggap sa Kanya. Pagkatapos, ipinako nila ang Panginoong Hesus sa krus at isinumpa at pinarusahan sila ng Diyos. Sinasabi ng Biblia, "Kaya't puputuli ni Jehovah sa Israel ang ulot buntot, ang sanga ng palma at ang tambo sa isang araw. Ang matanda at ang marangal na tao, siya ang ulo, at ang propeta na nagtuturo ng mga kabulaanan, siya ang buntot. Sapagkat silang mga namumuno sa mga taong ito, ay siyang nangliligaw, at silang pinamumunuan ay nawawasak." Sino ang ulo? Ito ay tumutukoy sa mga pastor at elder na alam ang tunay na daan, pero hindi ito tinatanggap. Kung gayon, bakit pinuputol ang ulo at buntot? Dahil malinaw nilang alam ang tunay na daan, pero hindi nila ito tinatanggap. Sapagkat hindi nila kayang bitiwan ang kanilang mga posisyon at kabuhayan, at kinukontra at kinukundina nila ang gawain ng Diyos. Hinahadlangan ang mga mananampalataya sa pagtanggap sa tunay na daan.
Huwag kang magpalinlang sa kasalukuyan mong posisyon bilang guro. Alam mong pumarito na ang Panginoon, pero hindi mo pa nililisan ang dati mong simbahan. Sa halip, sinusubukan mong mamangka sa dalawang ilog at kumapit sa posisyon mo. Nangangaral sa simbahang iyon para ilihis ang mga tao at nagtatamasa sa pagsamba at pagpapahalaga ng iba sa iyo. Hindi ba't naging isa ka ng walang hanggang makasalanan na humahadlang sa iba sa pagtanggap sa tunay na daan? Kung patuloy kang kakapit sa posisyon mo at hindi makikisabay sa bagong gawain ng Diyos, sa huli, itatakwil ka ng Diyos. Bakit ba tayo nananampalataya sa Panginoon? Hindi ba't ito ay para hintayin lang ang pagparito ng Panginoon para iligtas tayo? Kung nananampalataya tayo sa Panginoon, para lang sa posisyon ng pastor, iisa lang ang kalalabasan. Iyon ay ang mapunta sa impyerno at maharap sa kaparusahan. Naaalala mo ba sina Pedro at Mateo na nakatala sa Biblia? Nang tawagin ng Panginoong Hesus si Pedro, agad na iniwan ni Pedro ang kanyang mga lambat at sumunod siya sa Panginoon. Si Mateo ay isang maniningil ng buwis. Nangungulekta ng mga buwis sa tanggapan ng buwis. At nang marinig niya ang pagtawag ng Panginoong Hesus, agad niyang binitiwan ang trabaho niya at sinundan ang Panginoong Hesus. Ngayon, tingnan mo ang sarili mo. Nag-aatubili at hindi kayang bitiwan ang isang bagay o isa pa. Sinabi ng Panginoong Hesus, "Sino man sa inyo na hindi tumatalikod sa lahat niyang tinatangkilik, ay di maaaring maging alagad ko." Parehong ipinapaalala sa atin ng Kawikaan, Kapitulo 14, versikulo 12, at Kapitulo 16, versikulo 25, na may daan na tila wasto para sa isang tao. Ngunit ang dulo niyon ay mga daan ng kamatayan. Kapag pumarito ang Diyos para gumawa ng bagong gawain, dapat nating sundan ang mga yapak niya. Dahil ang mga hindi tumatanggap sa gawain ng Diyos sa mga huling araw, at sa halip ay humahadlang sa mga tao na bumalik sa Diyos para mapanatili ang kanilang mga posisyon at kabuhayan, ay kukondinahin at parurusahan ng Diyos. Pag-isipan mo ito. Sa pakikinig sa nanay at kapatid ko, talagang naantig ako at medyo natakot. Iniisip na, bihasa ang mga Pariseo sa Biblia. Nangangaral sila sa simbahan at nagmumukhang maka-Diyos. Pero sa diwa, ginagawa nila ang lahat ng ito alang-alang sa kanilang mga posisyon at kabuhayan at para hangaan at igalang ng iba. Hindi ito tunay na paglilingkod sa Panginoon. Nilabanan at kinundina nila ang Panginoong Hesus alang-alang sa kanilang mga posisyon at kabuhayan. Hinahadlangan ang mga mananampalataya sa pagtanggap ng Ebanghelyo ng Panginoon. Naglingkod sila sa Diyos pero kinontra siya. At sila ay kinundina at isinumpa ng Panginoong Hesus. Naisip ko ang tagapangaral ng dati kong simbahan na nagkunwaring pinoprotektahan ang kawan para isara ang simbahan at pigilan ang mga mananampalataya sa pagsisiyasat sa tunay na daan. At na siyang nanduro rin sa mga nangaral ng Ebanghelyo ng Kaharian. Sinasabing, "Mula ngayon, huwag na kayong pumunta sa simbahan namin para mangaral ng Ebanghelyo. Kung babalik kayo, tatawag ako ng pulis at ipapaaresto ko kayong lahat." Gayun din, ang presidente ng Triself Patriotic Committee ay nakikipagtulungan sa United Front Work Department para arestuhin ang mga nananampalataya sa makapangyarihang Diyos. At kapag nakakakita sila ng mga taong nangangaral ng Ebanghelyo, tumatawag sila ng mga pulis. Muli kong tiningnan ang sarili ko. Malinaw na alam kong nagbalik na ang Panginoon. Pero upang matamasa ang mga pakinabang ng katayuan at mahangaan, tumanggi akong umalis sa simbahan. At ninakaw ko ang mga salita ng makapangyarihang Diyos para sa aking mga sermon.
Itinataas ang aking sarili, itinataguyod ang aking sarili, at hinihikayat ang mga tao na pahalagahan at sambahin ako. Hindi ba tinataha ko ang landas ng mga Pariseyo? Nagpahayag ang Panginoong Hesus ng 7 kaabahan sa mga Pariseyo. Kung hindi ako aalis sa simbahan, sadyang makakagawa ako ng mas malaking kasalanan at magiging katulad ng sa mga Pariseyo ang kalalabasan ko. Isang araw, nabasa ko ang isang sipi ng mga salita ng makapangyarihang Diyos na lubhang nagpaantig sa akin. Sabi ng makapangyarihang Diyos, "Kung maglalatag ako ng kaunting pera sa harap ninyo ngayon mismo at bibigyan kayo ng kalayaang pumili, at hindi ko kayo kukondinahin ng dahil sa pinili ninyo, pipiliin ng karamihan sa inyo ang pera at tatalikuran ang katotohanan. Ang mas mabubuti sa inyo ay tatalikuran ang pera at atubiling pipiliin ang katotohanan, habang yaong mga nasa gitna ay susunggaban ang pera sa isang kamay at ang katotohanan sa kabilang kamay. Hindi ba kusang lalabas ang tunay ninyong kulay sa ganoon? Sa pagpili sa pagitan ng katotohanan at ng anumang bagay na tapat kayo, lahat kayo ay pipili sa ganitong paraan. At magiging pareho pa rin ang saloobin ninyo. Hindi ba't ganoon? Hindi ba marami sa inyo ang nag-alinlangan sa pagitan ng tama at mali? Sa lahat ng pakikibaka sa pagitan ng positibo at negatibo, ng itim at puti, sa pagitan ng pamilya at ng Diyos, ng mga anak at ng Diyos, ng pagkakasundo at pagkakawatak, ng kayamanan at kahirapan, ng katayuan at pagiging ordinaryo, ng masuportahan at ng maitakwil, at iba pa. Tiyak na hindi kayo mangmang sa mga ginawa ninyong desisyon. Sa pagitan ng nagkakasundong pamilya at ng watak-watak na pamilya, pinili ninyo ang nauna, at ginawa ninyo iyon ng walang pag-aatubili. Sa pagitan ng kayamanan at ng tungkulin, muli ninyong pinili ang nauna, at ayaw pa nga ninyong bumalik sa pampang. Sa pagitan ng luho at ng kahirapan, pinili ninyo ang nauna. Sa pagpili sa pagitan ng alinman sa inyong mga anak, misis, at mister o ako, pinili ninyo ang nauna. At sa pagitan ng mga kuro-kuro at ng katotohanan, pinili pa rin ninyo ang nauna. Nahaharap sa lahat ng klase ng inyong masasamang gawa, talagang nawalan na ako ng tiwala sa inyo. Talagang namangha ako. Hindi inaasahan na ang inyong puso ay walang kakayahan na maging malambot. Ang dugo ng puso na ginugol ko sa loob ng maraming taon ay kagulat-gulat na walang idinulot sa akin, kundi ang inyong pang-aabandona at kawalan ng gana. Ngunit lumalago ang pag-asa ko para sa inyo sa bawat araw na lumilipas. Dahil ang araw ko ay ganap nang nailantad sa harapan ng lahat. Ngunit ngayon ay hinahangad pa rin ninyo ang madidilim at masasamang bagay, at ayaw ninyong pakawalan ang mga ito. Ano, kung gayon, ang inyong kalalabasan? Naisaalang-alang na ba ninyo itong mabuti? Kung papipiliin kayong muli, ano kaya ang magiging saloobin ninyo? Ang nauna pa rin kaya? Bibigyan pa rin ba ninyo ako ng pagkabigo at masakit na kalungkutan? Ang puso ba ninyo ay magtataglay pa rin ng kaunting pagkagiliw lang? Hindi pa rin kaya ninyo malalaman kung paano aaliwin ang puso ko? Sa sandaling ito, ano ang pipiliin ninyo? Magpapasakop ba kayo sa aking mga salita? O tututol sa mga ito? Nailatag na ang araw ko sa harapan ninyo mismo, at nahaharap kayo sa isang bagong buhay at bagong simula. Gayunman, kailangan kong sabihin sa inyo na ang simulang ito ay hindi pagsisimula ng nakaraang bagong gawain, kundi pagwawakas ng dati. Ibig sabihin, ito ang huling yugto. Palagay ko, naiintindihan ninyong lahat kung ano ang kakaiba sa simulang ito.
Gayunman, hindi magtatagal at mauunawaan ninyo ang tunay na kahulugan ng simulang ito. Kaya't sama-sama nating lagpasan ito at salubungin ang pagdating ng katapusan. Gayunman, ang patuloy kong inaalala tungkol sa inyo ay, kapag naharap kayo sa kawalang katarungan at katarungan, lagi ninyong pinipili ang nauna. Gayunman, lahat ng ito ay nakaraan ninyo. Inaasam ko ring makalimutan ang lahat ng nakaraan ninyo, bagamat napakahirap gawin ito. Gayunman, mayroon akong napakagandang paraan ng paggawa nito. Hayaang palitan ng hinaharap ang nakaraan at iwaksi ang mga anino ng inyong nakaraan kapalit ng totoong kayo ngayon. Kaya naman, kailangan ko kayong abalahin na muling pumili. Kanino ba talaga kayo tapat? Naantig ang puso ko sa mga salita ng Diyos. At pakiramdam ko ay parang harap-harapan akong tinatanong ng Diyos nang hindi ako makasagot. Napuno ako ng pagsisisi at pagkakonsensya at hindi ko napigilang umiyak. Alam ko na ang makapangyarihang Diyos ay ang nagbalik na Panginoong Hesus at dapat ay tinanggap ko ang gawain ng Diyos at iniwan ang dating simbahan. Pero natakot ako na kung mapapatalsik ako mula rito, hindi ko na magagawang maging pastor. Kaya namangka ako sa 2 ilog. Nagbabalak na umalis pagkatapos ng 2 taon ng pagiging pastor. Dahil wala nang natira na pwedeng ipangaral sa simbahan, nag-alala ako na mawala ang posisyon ko. Kaya ninakaw ko ang mga salita ng makapangyarihang Diyos para ipangaral. Umaasang makuha ang suporta at paghanga ng lahat. Nakita ko na nakikiisa ang Three Self Church sa gobyerno para labanan ang Diyos. Inaaresto ang mga manggagawa ng ebanghelyo ng ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos. Alam kong dapat akong umalis agad, pero patuloy akong nanatili sa dati kong simbahan para mapanatili ang aking posisyon. Sa bawat pagkakataon, mas pinili ko ang katayuan ko kaysa sa katotohanan. Nakita ko na sa loob ng maraming taon, ang katapatan ko ay nasa aking katayuan at paghanga ng mga tao. Paulit-ulit na nakipagbahaginan sa akin ang pamilya ko. Pero mapagmatigas kong nilabanan ang Diyos alang-alang sa katayuan ko. Hindi ako tunay na nanampalataya sa Diyos. Sa halip, isa lang akong tao na naghangad ng katayuan at ng pagtatamasa sa mga pakinabang ng katayuan. Isa akong ganap na mapagpaimbabaw na Pariseyo. Tunay kong sinaktan ang puso ng Diyos sa ginawa ko. Nagpasya akong umalis sa dati kong simbahan at magsanay sa pangangaral ng ebanghelyo kasama ang mga kapatid mula sa ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos. Pagkalipas ng ilang araw, dumating ang mga supervisor at katrabaho sa dati kong simbahan para hanapin ako. Sinasabing, "Teacher Jao, nilinang ka ng simbahan sa loob ng maraming taon at sinuportahan ang pag-aaral mo sa teolohiya. Kailangan mong mabilis na bumangon at gumawa para sa Panginoon. Hindi mo pwedeng biguin ang pagmamahal ng Panginoon sa iyo at ang pagtitiwala ng mga kapatid." Pagkatapos marinig ang mga sinabi nila, naisip ko, nabasa ko na ang mga salitang ipinahayag ng makapangyarihang Diyos. At natitiyak ko na ang makapangyarihang Diyos ay ang nagbalik na Panginoong Hesus. At na ipinahayag niya ang katotohanan para gampanan ang gawain ng paghatol at paglilinis ng sangkatauhan sa mga huling araw. Wala nang gawain ng banal na espiritu ang simbahan. Kahit maging pastor pa ako, kung wala ang gawain at pagpapanatili ng banal na espiritu, wala itong halaga o kabuluhan. Hindi ako pwedeng manatili sa simbahan dahil kung mananatili pa ako, hahantong lang ito sa aking pagkawasak. At katulad na lang ng mga Pariseyo, kukundinahin ako ng Diyos. Dapat kong sundan ang mga yapak ng Diyos at ipangaral ang ebanghelyo ng Diyos sa mga huling araw
sa mas maraming tao na nananabik sa pagpapakita ng Diyos. Noong sandaling iyon, ganap akong hindi natitinag at tinanggihan ko sila. Pagkatapos, sinimulan kong gawin ang tungkulin ko ng pangangaral ng Ebanghelyo sa ang iglesia ng makapangyarihang Diyos. Kalaunan, nabalitaan ko ang tungkol sa isang pastor na nagbasa ng "Ang salita ay nagpapakita sa katawang tao" at kinilala na ang mga salita ng makapangyarihang Diyos ay ipinapahayag ng Diyos at na ang makapangyarihang Diyos ay ang nagbalik na Panginoong Hesus. Pero hindi niya ito tinanggap dahil hindi niya kayang bitiwan ang kanyang posisyon bilang pastor. Kaya, nawalan siya ng pagkakataong maligtas. Mas naging malinaw sa akin na ang paghahangad ng katayuan ay humahantong lang sa paglaban sa Diyos at pagwasak sa sarili. Kung hindi dahil sa paggamit ng Diyos sa pamilya ko at sa mga kapatid para makipagbahaginan sa akin ng paulit-ulit, magiging katulad lang din ako ng pastor na iyon. Alam ang tunay na daan, pero hindi ito tinatanggap. At sa huli, hahantong akong naparusahan sa aking espiritu, kaluluwa, at katawan, katulad ng mga Pariseo. Ngayon, bagaman nawala ang pagkakataon ko na maging pastor, nakamit ko ang daan ng buhay na walang hanggan at natanggap ko ang pagliligtas ng Diyos sa mga huling araw, na isang bagay na hindi kayang ipagpalit sa anumang mataas na posisyon. Sa puso ko, higit akong nagpapasalamat sa biyaya ng kaligtasan mula sa makapangyarihang Diyos. Salamat sa pakikinig sa kwento ngayong araw. Hanggang sa muli.